kung meron ilalagay na condition dun sa ibaba ng ating driver's license. Kailangan ba nakasalamin ka? Kailangan ba daylight driving ka lang? Kailangan ba meron kang special equipment? Kailangan ba may hearing aid ka? Kailangan ba may specific vehicle ka lang na dapat i-drive? So nakita ng doktor na kumpleto yung kamay, tapos naglalakad ka, wala kang saklay, di ba? Doon pa lang mai-check na yung physical appearance ng isang driver. Ikalawa, lumapit ka dun sa may bintana. Tapos sinulat mo dun yung pangalan mo. Ibig sabihin kaya mong magsulat. Malinaw yung mata mo, nababasa mo yung mga linya. Sakto yung pagkakasulat. Tapos nagtanong pa nga yung doktor ano pong pangalan nyo? Hininaan pa nga So doon nakikita niya kung naririnig mo siya sa mahinang pananalita. Na-i-check kung may pandinig ka. Tapos ang ginawa, pina-check pa sa atin yung kanan, yung kaliwa, nung malilit na letra kung nababasa natin, tapos yung color blind. Kung blind color ba tayo, nakikita natin yung numero dun sa loob ng bilog. Kasi alam nyo ba kung magkano check up ng mga doktor sa isang pasyente, di ba? Minsan consultation 500 yon, di ba? Tapos sila pa yung mag-e-encode dun sa LTO, sila magpapasa. So hindi kailangang marami ang gagawin sa atin, hindi kailangang tusukan ka pa. Hindi po. So may ginawa ba yung accredited medical clinic sa atin? Meron, ang daming chinek sa atin. Tapos binigay sa atin yung certificate, ayun, na makakatulong sa atin sa LTO. So inisa-isa yung buong katawan natin para sa pangangailangan natin sa pagdadrive. Sana may natutunan po kayo na hindi lang naniningil yung LTO Medical Clinic, no, na accredited ng pera, kundi tinutulungan nila yung LTO, yung bansang Pilipinas, yung mga mamamayan na ma-check talaga yung condition natin sa pagmamaneho. Sana nakapagpaalala ito. Road and Machine Care, laging magtagubilin sa ating pagbiyahe, laging maging caring po sa ating pagmamaneho. Muli po, salamat po sa Diyos.